Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa ngayon po magbibigay po tayo ng card reading or sabihin po natin kung ano po ang magiging kapalaran po ninyo sa buwan po ng Abril, no? And sa ngayon po nasa Aries po tayo, no? Unang zodiac sign po sa buong taon. And tingnan po natin guys, no? Subukan lang po natin, no? Hindi po ako sanay gumawa nito pero itatry po natin, no? And kasi marami po kasi ang nagre-request po, no? So sa ngayon tingnan natin. So tingnan natin kung ano po nangyari and sa kasalikuyan, and most probably tingnan natin kung ano po yung parating, no? And warning lang po guys, no? This is a general card reading, so pwede pong mag-resonate po sa inyo, pwede pong hindi, no? Sa ngayon magfo-focus po ako sa Aries, which is sa lahat po ng ipinanganak mula nung March 21 hanggang April 19 para po sa inyo ang card reading na to. And sana po makapagbigay po ako sa inyo ng gabay. So, gabay lang po ito guys, na wag masyado natin seryosohin, okay? And sa ngayon po, no, tingnan natin kung ano po ang kasalukuyan pong nagaganap or pinaka-major po ng ng Aries, no? So, Aries, March 21 hanggang April 19, no? Sa inyo po to, no? Ang unang lumabas po dito is like pinaka-sentro ng niya or sa kasalukuyan is like this is Chariot, no? Kumbaga sa akin, kung lalabas ito sa card mo, is like dalawa po to, no? Pwede pong may plano po kayo or balak po kayong sabihin po natin na umano po ng sasakyan or lumipat po ng bahay, no? Tingnan natin kung ano po ang nagiging hadlang, no? So dito pwede pong sabihin po natin, no, na actually this is both two. Kung titingnan po ninyo, dalawa po ang pagpipilian nito, black and white, and the same thing with black and white also at the same time, no? So pero ito pong dalawa po is magkasalungat, no? Ibig sabihin nito is like sa ngayon po, no, parang gusto mong gusto mong lumipat po ng bahay, or pwede pong sabihin po natin na sana makalipat ka po ng bahay, and or pwede din po na this is an authority na kung saan mayroon pong tao po na masyado pong nagiging mahigpit po sa'yo, and sa akin parang more on mas maganda, mas maano po sa akin ang tinatawag po natin na gusto mong lumipat po ng bahay, no? Dahil po dito sa tinatawag po natin, this person kasi is like authorization, mag-authorize po siya, parang authoritarian ba, yung parang masyado po siyang stricto, no? Kaya po hindi ka masyado pong makakagalaw po sa bahay ninyo, no? So ito po yung hadlang, ito po ang dahilan kung bakit gusto mong lumipat, no, ng bahay po o ng tirahan, no? And tingnan natin kung ano po yung conscious mo ngayon. And sa ngayon po, actually parang masasabi ko po na malungkot ka, iniisip mo kung paano mo gagawin, no? And actually, you are very unstable right now. Parang talaga pong kahit sabihin po natin na nagmuni-muni ka, tinitingnan mo talaga kung paano mo sa gawin. Ito kasi po guys, no, sa inyong mga Aries is like, dahil nga po sa ugali po ninyo na yung bagang masyadong hot-headed, masyado pong mainitin po ang ulo, no, hindi po kayo napagsasabihan. Kaya po kung minsan po talaga is like ang mga tao po na nagmamahal po sa inyo is parang hindi po ninyo yun iniisip po na ito'y para po sa kabutihan po ninyo or something like that, no? So sa ngayon po talaga pong nakafocus ka po sa emotion mo, sa damdamin. You're supposed to be isa ka pong Aries, no? Ang Aries po talaga matapang, but instead of fighting, you just wanna walk away, lumipat na lang, no? Ganito, no? Dahil nga po so far para pong nahihirapan ka pong mag-handle po sa emotion mo, no? And sumunod dito is like you are thinking right now is actually this is three of wands, which is ito yung subconscious mo, hindi mo alam to, no? Kumbaga sa akin parang plano mo po na umalis or travel, no? This is travel very far away, or talaga pong iniisip mo subconsciously po na aalis ka na lang po talaga. Ito consciously parang inis mo, okay, lilipat ka ng bahay, or sasakay, or kabaga sa akin parang sasakay ka po ba ng barko, or sabihin po natin na
bibili ka po ng sasakyan. But most sabi ko nga po sa inyo is just like you are very ito kasing taong to is like authoritarian talaga and masyado kang malungkot, but subconsciously talaga pong gusto mong umalis. And ito kasi like gusto mong mag-travel papunta sa ibang bansa and mag-work, no? And tingnan natin guys kung itong nangyari to, kung bakit po talaga, no? Tingnan natin yung past mo, no? In the past kasi parang sa akin it is like you don't know what to do. Knight of Cups is parang lalo na po pagdating po sa pera, no? Marami ka pong plano, no, pero wala po siyang nagmaterialize so far, no. And ito yung dahilan kung bakit siguro kaya ka po napagsasabihan, kasi nga parang sa edad mo na yan, parang irresponsible ka pa, parang kailangan mo pa talagang matuto sa buhay, no. Kasi sa akin it is like yung nakaraan mo, ito ang dahilan kung bakit ikaw minsan napagsabihan, ito ang dahilan kung bakit sabihin po natin na parang may nag-o-offer po sa'yo ng mga things po actually, but hindi mo siya ina-accept, hindi mo siya tinatanggap, no. And ito sa kasalukuyan, no. So sa lahat po ng Aries to, remind ko sa inyo, general card reading po to, no. So pwedeng mag-resonate, pwede pong hindi. Tingnan natin ang susunod po nangyari. Ito, dito parang may nakita po ako na aalis ka po, but there is someone also willing to help you pagdating po sa financing. Mag-asawa to, kasi ang both ito na very good vibes, no. Parang sa akin may tutulong sa'yo, and etong sa kasalukuyan malungkot ka lang po, no, pero may parating po sa inyo. Sabihin po natin na kung sakaling ikaw to, kung sakaling mag-focus tayo sa sarili mo and gusto mong malampasan itong problema mo ngayon, no, etong iniisip mo na aalis ka, and ang sumunod dito is King of Pentacles, like parang naisip mo kasi na aalis ka po kasi kailangan mo talagang mag-provide po sa family. Ito yung good vibes na po ito, no. Parang may parating po sa iyo na mentality po na magtatrabaho po ako, mag-aano po ako. And since na sumunod ito, kung waga straight po ito, like ang sumunod is like King of Wands, itong mag-asawa, o King of Pentacles, like mag-asawa, no. So pwedeng sabihin ko kako na may tutulong po sa yung mag-asawa, no. Both ito po is medyo may pera, no. And tingnan natin yung kasunod, no. Yes, tutulong sa iyo. Pwede din po na ang iniisip mo, kasi ito kasing King of is a very good vibes, pero ang sumunod po kasi is Sword. So kumbaga sa akin, minsan din kasi ikaw parang may nakita din po ako na yung gusto mo makapag-provide po ng family. So this first card kasi is parang positive siyang energy, nag-iisip ka po kung parang, in fact, meron ka pong negosyo nung nakaraan or right now, but then kung minsan po talaga is like hindi po siya gumagana or like dead, no. So, ito, kasi may nakita po ako ditong hadlang. Ang hadlang po dito is parang kaluluwa or something na, kumbaga, yung itong kaluluwang ito is like hinahadlangan po niya kung ano man yung plano mo financially. Well, pwede din po sabihin po natin na ikaw to, parang naiinis ka na po sa hanap buhay mo kasi or sa negosyo mo sa kasalukuyan, and gusto mo pong umalis dahil nga po sa tinatawag po natin na stagnant, or sabihin po natin ito kasi something like kaluluwa, pero pwede pong sabihin po natin na it's as dead, is a symbol also of dead, parang patay siya, hindi siya nag-workout, hindi siya umuusad, no. Ito po yung dahilan kung bakit parang nawalan ka po ng gana, and sabi ko nga sa iyo nung una, like parang napagsabihan ka, gusto mo na lang umalis, like that, no, kasi nga parang hindi mo nagustuhan yung sinasabi po ng taong ito sa iyo, and gusto mong umalis kasi nga gusto mong makapag-provide po sa family mo or sa mga anak mo, sa mga pamilya, no, kung sakali pong may asawa ka, o sabihin pong ikaw po ang padre or ikaw po yung breadwinner po, no. And sumunod dito is like, yes, you have business here, and kaso nga lang po right now is stagnant, as I say, no. And susunod, no, tingnan natin 7 of Cups, no. 7 of Cups, pwedeng sabihin po natin na
once sumunod dito is like nung kasalukuyan or parating, no, pwede din po kasing sobrang dami po ng gastusin mo or like overload ka po, parang yung kita mo mas malaki ang ginagastos mo. And always very swift po siya. So, meron po itong tao po na kung saan baga kuminsan talaga pong hindi naman siya tinatrader, kundi itong taong to is like, imbes na makakatulong siya sa'yo, is lalo pong nakapagpabigat ka siya kasi isa din po siya sa nagkukos po ng mga gastusin mo. So, itong taong to, or pwedeng sabihin natin na ikaw to, na sobrahan ka po ng gasto, sobrahan ka po ng yung decision mo na very swift, yung agad-agad, gusto mo agad-agad na ginawa po, no. So, bumili ka po ng mga gamit na parang, kumbaga sa akin, hindi siya nagmamatch doon po sa negosyo mo. So, kaya po kuminsan talaga po ang negosyo mo sa kasalukuyan is hindi po siya nausad, no. So, sa akin, itong 10 tao, so parang, kumbaga sa akin, pwedeng ibang tao nagsabotage sa'yo or something, or pwede din po na talaga pong ikaw kasi parang, kahit pa paano sa ngayon, no. Ang energy po kasi ng wands is like very swift, yung agad-agad, yung agaran pong desisyon na bilhin po ang mga gamit na hindi mo naman siya kailangan or hindi mo siya maibenta kung halimbawa po nagninegosyo ka, no. So ito po pwede pong sabihin natin ang sumunod kasi is 10 of swords. So eto nagsisisi ka, okay, ganito nga, but it's already done, nangyari na po kasi, no. And sunod, no, sa ngayon is like hirap po ka, kaya po talaga pong on and off. So, iniisip mo na aalis ka na lang po and mag-work ka. Then, also, sabihin po natin na, nasakit po ang dibdib mo or nasasaktan ka, no? And hindi mo alam kung ano pong gagawin, no? So, sa Aries, no? Aries ngayon, March 21, April 19, no? Sa ngayon po kasi, ang Aries kasi, may ugali po kasi kayo na agad-agad, gusto niyo agad-agad, no? And, sa scenario po dito sa card niyo is parang, kumbaga sa akin, kung napagsabihan ka man, actually, it's not really na, dahil, aalis ka or something like that, no? Pero, or pinapaalis ka, or, ikaw po itong parang, ano lang to, Aries, no? Parang na-mismanage mo yung business mo and na-mismanage mo yung sitwasyon mo sa ngayon. Kasi nga po, dahil nga po sa agaran mong desisyon pong bumili po ng mga gamit po na hindi mo siya kailangan so far. And ito po parang, na bibigatan ka, di mo alam kung paano po mag-adjust, no? May nakita din po ako dito parang, stagnant po so far yung negosyo mo, no? And sa lahat po ng Aries, no, pwedeng dasalan po natin ito na kahit papano po is makakalampas po kayo sa lahat po ng sitwasyon, no. Hindi mo kailangang umalis. Actually, it's just like baguhin mo po harapin mo yung sarili mo ba? Harapin mo yung kung ano po talaga yung tinatawag po natin na mga problema mo sa sarili mo. And yung mga gastusin mo, i-adjust mo, no. Palanuhin mo kung ano po yung priority mo sa ngayon, no. Kasi sa akin, kahit man po, wala man po ako ditong gusto mong umalis, pero wala po akong nakikita dito na parang, makakatawid ka, makakatrabaho ka po sa ibang bansa. And for me, it's just like facing your problem is the most good solution. Like, from now on, ang gastos mo, tingnan mo kung eto ba'y para dito, tama ba ito sa ganyan, no? Wag lang po yung agad-agad or magdesisyon ka po kaagad-agad kasi later po magsisisi ka kasi yung mga gamit o nasobrahan ka po sa gastos kaysa sa kinikita mo. And talaga pong magagahol ka po niyan kapag ganito po ang ginagawa niyo, no? So, tingnan natin pangalawa, no? May nakita po ako na parang gusto mong umalis talaga po, no? Or you have two, it's just dalawa po itong magkatabi. Pero sabihin ko na natin na may plano kang umalis, kaso nga lang po kahit aalis ka man, no,
magdo-double work ka, but then your kita is ganun pa rin, no? Kasi you have here kasi is you have a choice kung aalis ka o hindi. Ito naman po is just like parang isipin mo talaga na i-manage mo yung pera mo, pag-isipan mo muna bago siya bitawan. Both are choices, nasa sa iyo yun, no? And sumunod dito is just like 6 of cups, yes. Sunod dito is a good, is already a good card. Puro di kasi dito guys, no. Ang maganda kasi dito, may mag-asawa po na tumutulong sa iyo, no. Hindi ko alam kung sino ito, pero kung magiging very practical kayo na Aries, wag po kayong padalos-dalos sa mga desisyon nyo. Actually, makaka-recover po kayo, no. Ang sa akin lang ibabalance ninyo, sa akin ang pag-alis mo, ang paglipat mo sa ibang bahay is not an option para sa akin, no? Pero kayo pa rin po ang magdesisyon yan. Ang pangalawa po kasi dito, i-manage mo ng maayos ang pera mo, and then eventually po magkakaroon ka po ng extra pera. Sa ngayon po, nakafocus po ang inyong attention po sa pera. Huwag kayong masyado pong negative, huwag kayong masyado pong kumaga sa akin, magiging emotional, kasi hindi bagay sa inyo Aries, no? Kasi eto kasi is water sa ngayon. Pero most of your card is good, no? May mga choices kayo, may mga kaluluwa po dyan na pwede po ninyong alisin, pwede po ninyong sindihan ng kandila, no? And then after that, palayain. Kasi minsan po kasi itong mga negative na energy ko, minsan nakakapag-block po siya doon sa kung ano po ang gusto po nating mangyari. And as I said, alam ko naman, minsan po ang mga choices natin is like, sometimes is we cannot control, we don't know. So alam ko naman, kaya nga po kayo nandito at naghihinga po ng gabay, ano. So sa lahat po ng Aries, no, don't be emotional, no. Harapin mo kung ano yung problema mo. Ang problema mo lang naman talaga dito is like nasobrahan ka po ng gastos, no. And ilista mo kung ano po dyan. Ano po dyan ang mga kailangan mo, ano po ang gawin mo. Kasi ikaw Aries is malakas po ikaw sa negosyo. Maganda po ikaw magdala kasi ikaw po itong hindi pwedeng ano. Kaya lang po, hindi Aries po kasi yung parang biglaan, yung bagang agad-agad gusto nila, agad-agad, no. Depende din po, mayroon namang Aries po na medyo kalmante lang, pero itong so far ngayon is just mixed emotion, but nakafocus po kayo sa pera. Alam kong nasasaktan po kayo kapag kayo nagpagsabihan, but actually hindi po yan, kumbaga sa akin, hindi po yan dahil po hindi ka po, it's not because they don't care about you, it's because more on nagkikare sila about you para at least kahit paano po magiging responsable ka po, no. So sa lahat po ng Aries dyan, be good, no. Actually, face your own problem, no. Alam ko naman po na magagaling po kayo pagdating po sa negosyo. Ano kasi, huwag lang po kayong sumobra po doon sa ginagastos niyo, yung pagpaplanuhan niyo. Every time po na may pera po kayong parating, planuhin po ninyo kung para saan, at saka kung okay po ba na bitawan po ninyo yung ganitong pera, and then ano po ang balik nito, no. Kasi alam ko po na talaga pong kuminsan very hard-headed kayo, but you are kind kasi ano ka po ng mostly 4 is just like parang ayaw, no, you know, meron namang tao na magkaiba. So as I said, no, maraming klase po ng Aries. Depende po siya kung anong pesa po kayo. Basta sa akin, so far, ito nakikita ko, overflowing po yung gastos niyo, kaya nagkakaroon po kayo ng problema. I-manage niyo and then you will be fine. Okay po guys, no, thank you very much for watching and magandang gabi po sa inyo.